Ang palabas ay nagsimula sa dalawang magkasintahan na sina Rod at Stacy. Sila ay naghahalikan sa loob ng sasakyan na nakaparada sa kakahuyan. Nais ni Rod na hawakan ang tahong ng babae ngunit tumanggi si Stacy at nagalit. Sa malapit, may isang taong nagmamasid sa kanila habang pareho nilang ipinapahayag ang kanilang pagnanais na maging una sa isa't isa. Muli silang nagsimula ngunit may biglang nang istorbo sa kanila. Si Rod ay lumabas sa kotse para tingnan kung sino ang naroon. Nakita niya ang isang taong nakasuot ng itim at mahaba ang buhok. Agad siyang brutal na inatake gamit ang isang kutsilyo. Agad namang isinarado ng takot na si Stacy ang pinto ng kotse ngunit narinig niya si Rod na humihingi ng tulong kaya agad niya itong binuksan. Nang si Rod ay papasok, muli siyang inatake ng taong nakaitim at siya ay tuluyang napatay. Tinangka ni Stacy na tumakas subalit siya ay napigilan at napatay din ng killer. Samantala, hinatid ni Kenny ang kanyang kasintahan na si Jody sa bahay. Humingi siya ng halik at pagkatapos ay gusto niyang hubaran ang kasintahan ngunit pinigilan siya ni Jody. Dahil isang taon na silang magkasintahan at wala pa ring nangyayari sa kanila, nagpasya si Kenny na tapusin ang kanilang relasyon at si Jody ay malungkot na naglakad papunta sa kanilang bahay. Nang si Jody ay pumasok sa kanyang silid, ang kanyang ama na si Sheriff Brent ay nalaman na ginagabi na siya sa pag-uwi kaya grounded siya mula noon. Kinabukasan, ang isang police officer ay pumunta sa kakahuyan kung saan natagpuan ni Deputy Sheriff Mina ang patay na katawan ni Rod at Stacy. Pagkatapos, si Jody ay dumating sa paaralan kung saan nilapitan siya ni Timmy na nagtatrabaho sa pahayagan ng paaralan. Ibinalita kay Jody ang tungkol sa pagkamatay ng magkasintahan. Nang siya ay lumingon sa paligid at nakita ang lahat ng estudyante na nagdadalamhati, napansin niya si Kenny kasama ang ibang babae. Sa klase, hiniling ni Mr. Marliston sa mga estudyante ang kanilang pananaw tungkol sa mga utang subalit sila ay nagambala ng police officer at ng principal. Hiniling ng police officer sa lahat na lumapit kung mayroon silang impormasyon sa krimen. Kalaunan sa cafeteria, nakatingin si Jody kay Kenny at sa kanyang bagong babae. Samantala, ang kanyang kaibigan na si Sandy ay nagkakagusto kay Mark. Kaya naman ang dalawang kababaihan ay umupo sa lamesa ni Mark kasama si Ben na nanananghalian. Habang sila ay nag-uusap, ang isang babae na si Annette ay sumugod sa ibang estudyante at agad naman silang pinigilan ng principal. Ipinaliwanag ni Ben na ito ay dahil ipinagkalat ng estudyante sa lahat na may nangyari sa kanila, ngunit ito ay isang kasinungalingan. Sa gabi, si Annette ay mag-isa sa bahay at narinig niya na may kumakatok sa pinto. Nagpanggap ito na siya si Laura Lee Sherman at tinanong kung ang kanyang ina ay nasa bahay. Naghinala si Annette ngunit napilitan siyang buksan ang pinto. Pagbukas niya ay agad siyang sinunggaban ng killer at binugbog hanggang mamatay. Kalaunan ay dumating sa bahay ang kanyang magulang at hinahanap siya hanggang sa nakita nila ang nagkalat na dugo sa loob ng bahay. Napasigaw ang ina, at kalaunan ay dumating ang police officer kasama si Deputy Mina kung saan nakita ang katawan ni Annette na nakatali sa kisame. Dumating din ang mga FBI para pumalit sa investigasyon. Nang dalhin nila ang bangkay sa morgue, sinabi ng doktor na may salitang birhen na binaybay sa katawan ni Annette sa pamamagitan ng patalim. Lumalabas na ang tina-target ng killer ay ang mga kabataang birhen. Pagkatapos ay sinabi ni Brent kay Mina na magtakda ng emergency town meeting sa paaralan kasama ang mga magulang ng mga kabataan. Samantala, inabot ni Jody ang kanyang papel kay Mr. Marliston at nagalit sa guro nang tinalakay ang tungkol sa breakup nila ni Kenny. Naisip ni Jody na tila may nakita siyang nakatingin sa kanila kaya lumabas sila sa classroom upang ito ay tingnan. Nakakita si Marliston ng sigarilyo, pinulot at itinapon niya ito. Tinamaan ang paa ng isang tao na nagtatago. Hiniling ni Jody na muling mag-usap sila ng guro at sila ay umalis. Habang ang mga magulang ay nagtitipon sa paaralan, tinangka ng principal na pigilan ng police officer na huwag sabihin sa kanila ang tungkol sa mga birhen. Samantala, lihim na nakatingin sina Jody at Timmy sa nagaganap na pagpupulong kaya nalaman nila ang tungkol sa taong tina-target ng killer. Nang ibinunyag ng polis ang impormasyon tungkol sa kaso, ang ilang mga magulang ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Agad na kumuha ng litrato si Timmy at balak niyang i-post ang balita sa pahayagan.
Tinangka ni Jody na sundan si Timmy ngunit bigla na lang itong naglaho. Habang hinahanap niya ang lalaki, pumasok siya sa isang abandonadong locker room kung saan nabasa niya ang nakasulat na birhen sa pinto ng locker. Nang buksan niya ang pinto, natagpuan niya ang wala ng buhay na katawan ni Timmy. Nagulat siya at labis na natakot nang nakita ang figura ng killer. Hinabol siya at inabutan ng killer. Sinaktan siya hanggang sa nawalan ng malay at dinala sa lab ng paaralan. Mamarkahan na sana ng killer ang hita ni Jody ng salitang birhen, ngunit siya ay nagkamalay at agad na sinipa ang killer. Umakyat siya sa istante habang hinahagisan ito ng mga babasagin para itaboy. Pagkatapos ay pinutol ang lubid na nakatali sa pekeng pating at saktong tumama sa killer. Nagawa ni Jody na makatakas hanggang sa natagpuan niya ang kanyang ama. Agad na tumungo si Brent sa lab subalit ang killer ay wala na doon. Sa istasyon ng pulisya, sinisikap ni Jody na ilarawan ang hitsura ng killer para magawan nila ng sketch. Nang tapos na ang sketch, si Brent ay tila kinakabahan kaya agad niyang tinawagan ang principal. Nagpadala siya ng fax at tinanong kung kamukha nito si Laura Lee Sherman, subalit tumugon ang principal na walang anumang balita tungkol sa kanya mula sa nakalipas na 25 taon. Lumingon si Brent at nakita si Jody na nakikinig kaya kinumpronta ang anak, ngunit itinanggi ito ni Jody. Dumating naman si Sandy at ibinunyag kay Jody na ang lahat ng mga estudyante ay magkakaroon ng party at wawakasan na ang kanilang pagiging birhen para hindi sila ang isusunod na target ng killer. Iminungkahi ni Sandy na sumama si Jody sa party para mailigtas ang kanyang buhay. Ang magkaibigan ay bumalik sa paaralan at si Jody ay masayang tinanggap ng mga ibang estudyante. Masayang binati rin siya ni Kenny at ipinahayag kung gaano ito kasaya na muling makita si Jody na buhay pa. Sinabi niya kay Jody na mahal pa rin niya ito at hiniling na sumama sa kanya sa party. Si Jody ay masayang nakipagbalikan at sumang-ayon na sumama kay Kenny. Inaabangan ng buong paaralan ang party na ito habang ang ilang boys ay nasa sabik, at ang ilang kababaihan ay nagkaroon ng pagpupulong kung paano nila ito gagawin. Kalaunan ay nalaman din ng principal ang tungkol sa party, kung saan ang kanyang mga estudyante ay nagplano na wakasan na ang kanilang pagiging birhen. Siya ay nag-anunsyo at sinabing walang sino mang estudyante ang pinapayagang makilahok sa naturang party, at kung sino man ang gagawa nito ay papatawan ng mabigat na parusa. Gayunpaman, ang mga estudyante ay hindi natatakot sa parusa at sa halip ay nagkagulo. Kalaunan, si Jody ay nakauwi na sa bahay at tinanong ang kanyang ina kung kilala nito si Laura Lee Sherman, ngunit tumugon ito na wala siyang anumang narinig tungkol sa kanya. Naghinala si Jody at pagkatapos ay umalis. Sa istasyon ng pulis, sinabi ni Sheriff Brent kay Mina na pupunta siya sa Virginia. Tinanong naman ni Deputy Mina kung ano ang gagawin sa party at tumugon si Brent na bantayan niya ito. Samantala, pumunta si Jody sa library para tuklasin kung sino si Laura Lee Sherman. Natagpuan niya ang isang news article tungkol sa pagkawala ng babae, ngunit may narinig siya at kumilos upang ito ay tingnan kung sino. Ito pala ay ang kanyang ina at muling tinanong ang tungkol sa babae. Napilitang ibunyag ng kanyang ina ang tungkol kay Laura Lee Sherman. Siya ay isang estudyante rin ng paaralan na pinagsamantalahan ng 4 na lasing na kalalakihan. Walang sino mang kinasuhan sa krimen dahil ang mga boys ay mula sa mabuting pamilya hanggang sa kalaunan ay umalis ang babae sa bayan. Ibinunyag din ng ina na ang 2 kalalakihan ay umalis din sa bayan, at ang 2 pa ay ang principal at ang ama ni Jody na si Brent. Gayunpaman, sinabi niya na si Brent ay hindi nakisali dahil lasing na lasing ito. Samantala, si Brent ay nakarating sa bahay ni Laura Lee Sherman ngunit nalaman niya na ang bahay ay tuluyang inabandona. Sinuri niya ang basement at natagpuan niya ang isang crib na may nakakatakot na manika at nakakadena. Pagkatapos ay lumabas siya mula sa bahay at ang killer ay nakatingin sa kanya mula sa loob. Pagbalik niya sa loob ng sasakyan, nagradyo si Deputy Mina upang balitaan siya tungkol sa principal na gustong makipagkita upang pag-usapan ang tungkol kay Laura Lee Sherman. Sa ibang lugar, si Jody ay pumunta sa bahay ni Kenny at umaasang aaliwin siya nito. Pagkatapos nilang mag-usap, medyo napawi ang lungkot ni Jody hanggang sa nakaramdam ng init sa katawan. Naghubad siya ng damit at ipinaalam kay Kenny na handa na ito. Gayunpaman,
Hindi ito sinamantala ni Kenny. Pinigilan niya si Jody at sinabing ginagawa lamang niya ito para makalimutan ang ginawa ng kanyang ama. Napahiya si Jody kaya agad siyang lumabas sa bahay ni Kenny. Sa gabing iyon, pumunta si Brent sa opisina ng principal kung saan natagpuan niya ang patay na katawan nito na may nakaukit na salitang virgin nut sa kanyang noo. Pagkatapos, inatake siya ng killer mula sa likuran at siya ay nawalan ng malay. Pagdating ng gabi ng party, nagbabantay ang mga pulis sa lugar habang ang mga kabataan ay kumukuha ng kapareha. Pumayag si Sandy na gawin ang bagay kasama si Ben kung ibibigay nito ang kanyang mga CD at snowboard. Tumanggi naman si Kenny sa alok ng isang babae na gawin nila ang bagay dahil gusto niyang gawin ito kasama si Jody. Pumunta si Jody sa bahay ni Mr. Marliston at nakita itong nagtutulak ng mabigat na kahon. Nag-alok si Jody na tulungan ang kanyang guro at dinala nila ang kahon pababa sa basement. Naramdaman ni Jody na may gumagalaw sa loob ng kahon kaya tinanong niya si Mr. Marliston kung ano ang nasa loob. Tumugon ang guro na dapat niya itong tingnan. Nag-aatubiling binuksan ito ni Jody at nakita ang kanyang ama na nakatali at bugbog sarado. Pagkatapos ay sinuntok siya ng guro at nawalan siya ng malay. Nang si Jody ay nagising, siya ay nakatali sa isang upuan kasunod ng kanyang ama. Tinakot ni Mr. Marliston si Jody gamit ang kutsilyo para sabihin ni Brent sa kanyang anak ang kwento tungkol kay Laura Lee Sherman. Sinabi ni Jody na alam na niya ang tungkol sa kwento, ngunit sinimulan ni Brent na ibunyag kung ano ang nangyari. Sinabi niya na siya at ang kanyang tatlong kaibigan ay nagdiriwang ng graduation nang nakita nila ang isang sirang kotse at si Laura Lee. Halos hindi na siya makalakad sa sobrang kalasingan habang sinimulan ng kanyang mga kaibigan na lumandi sa babae. Hindi sila pinansin ni Laura at pagkatapos ay tumakbo palayo ngunit inabutan din siya. Sinunggaban siya at pinwersang pinainom ng alak. Nang si Laura ay nalasing, sinamantala ito ng tatlo. Pagkatapos nila ay pinipilit din nila si Brent na gawin ang bagay. Si Brent ay lasing ngunit nagtapat siya na alam niya kung ano ang kanyang ginagawa. Pagkatapos ng kwento, ibinunyag ni Mr. Marliston kay Brent na si Laura ay umiibig sa kanya. Ipinakita niya ang lahat ng mga love letter at tula na isinulat ni Laura para kay Brent makalipas ang 25 taon. Lumabas na si Marliston ng anak ni Laura na naging resulta ng pagsamantala sa kanya. Inaangkin ni Marliston na siya ay anak ni Brent. Pagbubunyag pa niya na si Laura ay talagang nasiraan ng loob mula sa insidenteng iyon. Hindi makayanan ni Laura ang trahedyang iyon kaya ibinaling ang kanyang pagkabigo kay Marliston nang ito ay bata pa lamang. Kasunod ng isang malagim na pagkabata at sa pagkamatay ng kanyang ina, nagpa siya si Marliston na maghiganti at maging isang killer. Sa sandaling sasaktan ni Marliston si Jody, narinig niyang may nag-doorbell. Nang binuksan niya ang pinto ay nakita si Kenny na nagbaka sakaling matatagpuan niya si Jody dito dahil nakita niyang nagkausap sila. Ngunit tumugon si Marliston na wala dito si Jody. Habang itinataboy niya si Kenny, sinisikap ni Brent na makawala. Naghinala si Kenny kaya agad na sinuntok si Mr. Marliston at mabilis na pumasok sa loob ng bahay. Nagmadali siya patungo sa basement at nagawa niyang palayain ang mag-ama. Si Marliston ay sumunod na may hawak na palakol at nakipaglaban kay Brent. Ngunit si Brent ay nasaksak, at siya ay tinapos ni Marliston gamit ang palakol. Sina Jody at Kenny ay tumakbo sa kakahuyan habang sila ay hinahabol ni Marliston. Sila ay pinigilan ng police officer at nagradyo kay Mina upang sabihin kung ano ang nangyayari. Si Marliston ay nagpakita sa kanyang likuran at tinapos ang polis gamit ang palakol. Nang tumakbo sina Jody at Kenny sa lugar kung saan ginaganap ang party, ang mga estudyante ay abala ngunit inistorbo sila ni Jody na sinasabing si Marliston ang killer, na agad namang sumunod. Ang bawat isa ay nagmamadali upang tumakas kung saan sina Jody at Kenny ay nagkahiwalay sa kaguluhan. Habang nagmamadaling lumabas ang mga estudyante, nahuli ni Marliston si Jody at sinakal ito. Ngunit dumating si Kenny at sinunggaban siya upang ilayo mula kay Jody. Sa kasamaang palad ay nahagip siya ng kutsilyo at hindi na niya matutulungan si Jody. Gayunpaman, mahusay na iniwasan ni Jody si Marliston nang siya ay muling inatake sabay itinulak sa salamin na pinto hanggang sa nahulog ito sa ibaba.
Na-curious ang isang estudyante kaya tinanggal ang kanyang wig ngunit bigla itong dumilat at tinangka na atakihin ang estudyante. Sa sandaling ito ay dumating si Deputy Sheriff Mina at walang humpay na pinaputukan ang killer hanggang sa mamatay. Sa wakas ay ligtas na ang mga kabataan, at hindi na sila mag-aalala na baka sila na ang susunod na magiging biktima. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-comment lang po sa ibaba, at kung nagustuhan mo ang video, mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa susunod nating upload. Maraming salamat!